Gabi na at lasing nang umuwi si Ronald sa kanilang bahay dahilan ng kanilang pag-aaway ng kanyang asawa na si Ana. Nasaan yung bang nanay mo? Lasing ka na naman. Saan ka magaling? Ito na naman sila. Walang gabi na walang away. Hindi ba na alam ng kaarawan ko ngayon? Kahit isa sa kanila, wala bang nakakaalala? Nakakainis. Tama na. Sakin eh. Ganon kalungkot ang aking buhay at akala ko nag-iisa lang ako. Ngunit may katulad ko rin pala. Siya si Bong, kaklase ko siya. Magkalapit kami sa isa't isa at ganon na rin ang mga kuya namin. Mayaman sila, may business ng kanyang ina. Ngunit wala na siyang ama, kaya tulad ko, napabayaan na rin siya ng kanyang ina. Mapit ko na yung mamasyal bukas. Kasama si Kuya. At tagal-tagal din kasi tayo yung mamasyal nung buhay pa si Papa. Bong, hindi ka pa marunong magpindi. Busy ako ngayon. Marami akong ginagawa. Hindi mo ba nakikita? Hello, babe. Kumusta? Masyal tayo. Saan? Bro! Bro! Anong buhay ba ito? Bakit bro, ano ba problema? Kailangan naman natin ng matapan. Mama nga, walang naman sa amin. Kaya gastos na makakatutupin rin na eh. Kaya baka pa tayo nag-rate agad ngayon. Tara! Siya tayo, tara! Tara, bro! Nalasing sila hanggat may binigay si Anton sa kanila. So mga bro, gaya ng mga kaibigan ko, pagtanggal ng problema daw. Kaya nga bro? Ito nga bro. Daw. Tingnan nga bro. Sabi ito bro. Uy, sige nga, try natin yan. At yun ang pinakamalaking maling desisyon na ginawa ng magkaibigan na ang akala nila'y makakatulong sa kanilang problema. Pinagpatuloy nila ang kanilang ginagawa hanggang sa nalulong sila sa droga. Dear parents, please come to my office tomorrow. We need to talk about some important matters. From Miss Garcia. Magandang araw po, ma'am. Pasok po kayo. Salamat po, ma'am. Upo po kayo. Salamat po, ma'am. Tia, ano ba ang dahilan kung bakit mo kami pinatawag dito? Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Pero huwag sana kayong mabigla. Natuto ng inyong mga anak na mag-wisyo. At hindi lang yan. Natuto na rin silang gumamit ng pinagbabawal na gamot. At kahapon, nakita ko sila na nagugulong. Totoo ba yan, ma'am?
Mabubuti po ang aking mga anak. Hindi po nila magagawa yun. Dati yan, pero ngayon hindi na. Bihira na lang silang pumasok dito sa eskwelahan at ngayon, bagsak na rin ang mga grades nila. Tinatawag ko kayo para malaman nyo kung ano ang ginagawa ng mga anak nyo. At sana, subukan nyo silang kausapin at tanungin kung bakit nila yung ginagawa. Sige po, ma'am. Kausapin po namin sila. So, hindi na ako magtatagal. Marami pa kasi akong gagawin. So, salamat na lang sa pagpunta niyo dito. Sige, ma'am. Salamat din po. Bakit lang dumilim? Bakit wala pa sila? Saan naman kaya ang puntang mga yan? Anak, bakit ngayon ka lang? Hari ka dito. Nasaan ang kuya mo? May ginawa po silang pa-check kaya na po kung balik sa kanya. Dilan, totoo bang balitaan mo nabibisyo ka? At hindi lang yun, natuto na rin ka daw gumamit ng droga? Bakit ako nalikuran? Sumagot ka. Bakit pa? Kayo nga, bawat gabi lasing kayong umuwi dito eh. Kailan ka pa natutong sumagot ng ganyan? Parang walang pinag-aralan. Yan ba ang tinuturo ng eskwela ninyo? Hindi pa. Yan ang itinuturo niyo sa akin. Lumaki pa ako na puro kamali na nakita. Wala na kayong oras para turuan ako magandang asal eh. Puro na lang kayo alak. Hindi niyo matanong ang anak niyo kung okay ba siya. Kung may problema ba kung kamusta ang pag-aaral niya. Lumaki pa ako na kayong tinitikalan ng mga magulang. Pero parang pareho rin po na wala akong magulang. Wala kayong oras para sa amin. Puro kayong away ni mama. Hindi ko kaya nakikita naglalambing eh. Tapos, tatanungin niyo kung nagbibisyo ba ako? Ayaw ko na naman natutunang magbisyo. Dahil sa mga sakit at pagkulang na ipararanas niyo. Bro, ano pa kayo na? Bong, Anton, halina kayo rito. Bakit ma? Bong, bakit may bagsak ang grado? At ikaw naman, Anton, bihira ka na lang pumasok sa inyong paaralan. Bong, bakit hindi ka sumagot? Bong, sumagot ka. Tinatanong kita. Bakit wala ka ng oras sa pag-aaral niyo? Nasaan ang dating Bong na kilala ko? Bong, sumagot ka! Bakit ma? Kayo ba may oras sa amin? Alam mo ba kung bakit kami nakaganito? Natural wala. May oras ka pa nga sa boyfriend mo kasi sa sarili mong mga anak. Hindi po namin kailangan ng libong-libong mong pera. Ang kailangan namin yung pagmamahal at aruga at oras mo. Mas mabuti pa yung ibang pamilya. Mahirap pa sila pero masaya sila. Lumaki sila may kailangang ina, ama. Eh kayo ma, nasaan kayo nung kami yung nangyayalangan? Kinabukasan, nagkita muli ang magkaibigan sa labas ng kanilang eskwelahan. Hoy, bro! Bro! Basta! Ito, may problema na naman. Hoy, bro! Nalagay na kasi ako ni Papa kagabi. Problema tayo, bro eh. Nag-away din kami ni Mama kagabi. So, anong planong natin ngayon? Meron bang dala dyan? Wala, pero mayroon akong naman. Bro, punta natin! Bro, tara! Hey! Mayroon ba dyan? Gimana?
at muling gumamit ng droga ang magkaibigan. Ngunit sa hindi sinasadya, nakita sila ni Mrs. Garcia na isa sa mga guro ng kanilang eskwelahan. Oops! Huwag ka nang tumakbo. Munot kayo sa office ko. Po kayo. Mga bata, may tanong ako sa inyo. Bakit nyo natutunan gumamit nun? Alam nyo ba ang epekto nito sa inyo? Ano ba ang mga problema nyo? Ikaw, Bob, di ba mayaman ang nanay mo? Bakit sinayang mo ang oportunidad na binigay sa inyo? Makapag-aral ka ng college kung gusto mo. Yun nga, mami. Sobrang yaman ni mama, wala na siyang oras sa amin. Puro na siya trabaho. At pag-uwi niya, tulog na kami. At pag-gising namin, wala na siya. Mas oras pa sa boyfriend niya kaya sa amin. Oo nga eh, hindi niya pa alam kung ilang taon ang anak niya. Eh kayo, Dylan at Martin, ano ang mga problema niyo? Bakit natuto rin kayong gumamit ng droga? Tulad po ni Bong at Anton, wala rin pong oras sa mga magulang namin. Si Papa puro lang barkada at alak ang inatupag niya. Si Mama naman, walang ginawa kundi awayan si Papa para sila makapag-usap. Hindi kanila maalala ang araw ng parawan ko. At wala na rin silang oras para sa pag-aaral namin. Para lang kaming hangin na hindi pinapansin. Kaya lang naman namin ito ng bisyo. Dahil sa lungkot at lungkot, hindi naman lumulupad sa aming puso. Napakasakit pala ng kwento niyo. Pero hindi pa rin tama na gumamit kayo ng droga. At kahit lalo kalaki ang pagkukulang ng inyong mga magulang niyo pa rin sila. Kahit baliktarin niyo ang mundo, dugo't laman kayo nila. Nananalaytay pa rin ang dugo niyo. Ang dugo nila at sa huli magkadugo pa rin kayo. At gaano man karami ang mga problema dumating sa inyong buhay, mga pagsubok lang yun. Sana kayo ng Panginoon kung gaano kayo katatag at katapang, kung gaano kalaki ang pagtitiwala niyo sa Kanya, at kung hanggang saan ang makakaya niyo, at kung paano kayo bumalik sa Kanya. Pinabayaan man kayo ng inyong mga magulang, nasa likod niyo pa rin ang Panginoon para alagaan, mahalin, at bantayan kayo. Kung may Panginoon, bakit hindi kami niya ang baka ganito? Martin, mga pagsubok lang yan sa inyong buhay. Mahal kayo ng Diyos. Bumalik kayo pag naligaw kayo. At isagin na mahal kayo ng Diyos. Naintindihan niyo ba yun? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Salamat po sa inyo. Maging mabuti na po kami mga anak at mga estudyante. Ganda kayo. Ma'am, naroon sa akin. At yun na nga, nagbago na ang apat na magkaibigan at nag-aral na din sila ng mabuti. Bilang isang mag-aaral na naligaw ng landas at gumawa ng mali, hindi ibig sabihin nun wala ka ng pag-asa. Kailangan mo lang tanggapin ang iyong pagkakamali at magsimula muli. Bawat problema at lungkot ay may mabuti pala yung idudulot. At kahit gaano kabigat ng problema, mayroon pa rin itong solusyon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya lagi niyong tatandaan, hindi pa huli ang lahat. Bawat pagkakamali, pwede pang magsimula muli. Kaya sana, sa panahong pwede pa, ay gawin niyo na. Bago pa dumating sa puntong, huli ka na.